does this exclude hearings that were suspended and will just be, under our rules, allowed to resume as the hearings have yet to be terminated? So the tradition is if there's a vacancy in the chairmanship, there's a vice chairman that Bill, which has been passed on third reading here and in the House. Shall we also continue with the BICAM for the voucher program, Mr. President? if there's no objection, I think we should all continue. And in fact, I'm hoping to have a all Senator caucus soon. I just don't know if today or tomorrow to discuss the committees and to even. Breaking news mga kabayan, eroplano naka-standby na para ilipad si Bato sa The Hague. Dating liderato ng Senado, pinayagan umano ang NBI na arestuhin si Senator Bato. Sabi pa ni SP Cayetano, Senator Bato de la Rosa will not be apprehended despite the arrest warrant issued against him by the International Criminal Court. NBI Director Melvin Matibag said on Monday evening. Biglang uminit ang sitwasyon sa politika matapos kumalat ang balita na may warrant of arrest umano labang kay Ronald Bato de la Rosa, kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court tungkol sa war on drugs noong nakaraang administrasyon. Kasabay nito, naging sentro ng atensyon ang Senado matapos lumabas ang mga ulat na may tangkang operasyon umano para lapitan o arestuhin si Bato habang nasa loob mismo ng Senate premises. Habang nagpapatuloy ang tensyon, nagsimulang lumabas ang iba't ibang impormasyon tungkol sa nangyari sa loob ng Senado. Ayon kay Alan Peter Cayetano, sinabi umano ng ilang taga-National Bureau of Investigation na may dating pahintulot umano mula sa dating Senate President na si Tito Sotto para makapasok ang NBI sa Senado kung kinakailangan ang operasyon. Pero nilinaw ni Cayetano na kahit may koordinasyon o pahintulot noon, hindi ibig sabihin nito na pwedeng magkaroon ng habulan o aktwal na operasyon sa loob ng Senado nang walang malinaw na legal na proseso. Kasunod nito, mas lalong naging magulo ang sitwasyon matapos lumabas ang mga ulat na may mga operatiba umanong humabol kay Bato sa loob ng compound habang sinusubukan nitong makarating sa session hall. Ang pangunahing layunin umano ni Bato noon ay maka-attend sa botohan para sa pagbabago ng liderato ng Senado. Dahil dito, agad na nagkaroon ng lockdown sa ilang bahagi ng Senado habang nire-review ang CCTV footage at kinakausap ang mga sangkot na opisyal. Habang lumalalim ang usapin, nagsimula ring pag-usapan sa publiko kung hanggang saan ang kapangyarihan ng ICC sa Pilipinas at kung maaari bang arestuhin ang isang sitting senator nang hindi dumadaan sa local courts. Marami ring supporters ni Bato ang nagsimulang magpunta sa paligid ng Senado para bantayan ang sitwasyon habang hinihintay ang susunod na mangyayari sa kaso. Habang mainit pa rin ang usapin tungkol sa tangkang paglapit kay Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado, nagsalita si Alan Peter Cayetano tungkol sa naging paliwanag umano ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Cayetano, sinabi raw ng ilang opisyal ng NBI na may dati umano silang koordinasyon at pahintulot mula sa dating Senate President na si Tito Sotto para makapasok sa Senate premises kung kinakailangan ang isang operasyon. Pero agad nilinaw ni Cayetano na magkaiba umano ang simpleng pagpasok sa Senado at ang aktwal na pagsasagawa ng operasyon sa loob nito. Ayon sa kanya, kahit may pahintulot na makapasok ang isang law enforcement agency, hindi ibig sabihin nito na maaari silang magsagawa ng habulan o biglaang pagdakip sa loob mismo ng institusyon nang walang malinaw na legal process at koordinasyon sa kasalukuyang liderato ng Senado. Habang pinag-uusapan ito, lalo pang naging kontrobersyal ang lumabas na mga ulat tungkol sa habulan umano sa loob ng gusali. May mga senador na nagpahayag ng concern matapos kumalat ang impormasyon na may mga operatibang umano'y sumunod kay Bato habang papunta ito sa session hall. Dahil dito, agad ipinag-utos ang pag-review ng CCTV footage mula sa iba't ibang bahagi ng Senado upang makita kung ano talaga ang nangyari sa loob ng compound noong oras ng insidente. Kasabay ng fact-finding investigation, nagsimula ring pag-usapan sa Senado ang posibilidad na maharap sa contempt ang ilang agents na sangkot sa operasyon. Para sa ilang senador, hindi lamang simpleng enforcement issue ang nangyari, kundi usapin din ito ng pagrespeto sa Senado bilang isang independent institusyon.
Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas lalong lumaki ang tensyon sa pagitan ng Senado at ng mga law enforcement agencies na sangkot sa operasyon. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa Senado, panibagong kontrobersya ang sumabog matapos magsalita si Israelito Torreon tungkol sa umano'y intelligence report na natanggap ng kampo ni Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Torreon, may impormasyon umano silang natanggap na may naka-standby na aircraft na nakahanda para dalhin si Bato patungo sa International Criminal Court sakaling matuloy ang pagpapatupad ng warrant of arrest laban dito. Dahil dito, lalong nabahala ang kampo ni De La Rosa. Kumalat agad sa social media at mga supporters ang usapan tungkol sa posibilidad na madala umano sa ibang bansa si Bato nang hindi dumadaan sa normal na proseso ng korte sa Pilipinas. Para sa ilang supporters, malaking usapin ito dahil direktang may kinalaman sa soberanya ng bansa at sa legal jurisdiction ng local courts. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Torreon na umaasa siyang hindi mangyayari ang ganoong sitwasyon. Iginiit niya na dapat pa ring sundin ang 1987 Constitution at lahat ng legal procedures sa loob ng Pilipinas bago magkaroon ng anumang hakbang kaugnay ng ICC warrant. Ayon sa abogado, may karapatan umano si Bato na gamitin muna ang lahat ng legal remedies sa bansa bago pag-usapan ang anumang posibleng turnover o transfer sa ICC custody. Habang lumalaki ang usapin, nagsimulang magtanong ang publiko kung hanggang saan ang magiging papel ng Philippine government sa ICC issue. May ilan ding nagtatanong kung kakailanganin pa ba ng local court order bago maipatupad ang anumang arrest warrant na may kaugnayan sa International Tribunal. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling mataas ang tensyon sa Senado habang patuloy na nagbabantay ang mga supporters ni Bato sa labas ng compound. Habang nagpapatuloy ang mainit na usapin tungkol sa ICC warrant laban kay Ronald Bato de la Rosa, nagbigay ng pahayag si Melvin Matibag na hindi muna aarestuhin ng National Bureau of Investigation si Bato habang nasa loob ito ng Senado. Agad itong naging malaking development matapos ang tensyon at kaguluhan na nangyari sa loob ng Senate premises noong mga nakaraang oras. Ayon sa mga opisyal ng Senado, may umiiral na institutional courtesy at mga internal rules tungkol sa pagtrato sa mga incumbent senators habang nasa loob ng compound. Dahil dito, pinagdesisyunan muna na manatili si Bato sa ilalim ng proteksyon ng Senado habang hindi pa malinaw ang legal na proseso kaugnay ng warrant mula sa International Criminal Court. Kasabay nito, nagpulong ang ilang senador upang pag-usapan kung paano haharapin ang sitwasyon. Isa sa mga pangunahing usapin ay kung maaari bang direktang ipatupad sa Pilipinas ang ICC warrant nang walang utos mula sa local courts. May ilang opisyal na naniniwalang kailangan munang dumaan sa proseso ng Philippine legal system bago magkaroon ng anumang aktwal na pag-aresto o turnover kay Bato. Habang nasa loob ng Senado si De La Rosa, mahigpit din ang seguridad sa paligid ng compound. Patuloy na nagbabantay ang mga pulis at Senate security personnel habang dumarami rin ang supporters sa labas ng gusali. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling palaisipan sa marami kung hanggang kailan mananatili si Bato sa Senado at kung ano ang magiging susunod na hakbang ng gobyerno at ng ICC sa lumalalang legal at politikal na krisis. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa loob ng Senado, daan-daang supporters ni Rodrigo Duterte at Ronald Bato de la Rosa ang nagtipon sa labas ng Senate grounds hanggang madaling araw. Kahit umuulan at mahaba ang paghihintay, nanatili ang mga supporters sa paligid ng compound habang bantay naman ang malaking bilang ng pulis para mapanatili ang kaayusan. Bandang hating gabi, biglang nagkaroon ng video call si Bato sa kanyang mga supporters mula sa loob ng Senado. Agad na sumigaw at nagpalakpakan ang mga tao habang lumalabas siya sa screen. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang hindi para sa kanya ang laban kundi para umano sa bansa at sa mga Pilipinong sumusuporta sa kanya. Iginiit din niya na handa siyang lumaban at magsakripisyo para sa kanyang paniniwala. Kasunod nito, ibinahagi ni Bato na matagal umano siyang hindi matagpuan ng mga otoridad sa loob ng ilang buwan kahit matindi umano ang paghahanap sa kanya. Ayon sa kanya, bumiyahe siya papuntang Maynila upang makarating sa Senado at makalahok sa botohan para sa pagbabago ng liderato ng institusyon. Naniniwala rin umano siya na nalusutan niya ang operasyon.
dahil sa tulong ng Diyos habang pilit niyang iniiwasan na mahuli bago makarating sa session hall. Habang nagsasalita siya sa video call, lalo pang naging emosyonal ang ilan niyang supporters sa labas ng Senado. Para sa kanila, hindi lamang simpleng legal issue ang nangyayari, kundi isang malaking political confrontation na direktang konektado sa dating administrasyon at sa mga personalidad na naging bahagi ng War on Drugs campaign. Sa gitna ng lumalaking kontrobersya, direkta ring nagbigay ng mensahe si Bato kay Ferdinand Marcos Jr. Hiniling niya na tiyaking susunod ang mga law enforcement agencies sa due process at sa mga batas ng Pilipinas kaugnay ng ICC warrant laban sa kanya. Ayon kay Bato, mahalagang pairahalin muna ang proseso ng local courts bago magkaroon ng anumang hakbang para sa kanyang pag-aresto. Kasabay nito, kinwestiyon din niya ang papel ni Antonio Trillanes IV sa usapin ng ICC warrant. Nagtaka siya kung bakit umano si Trillanes ang isa sa mga personalidad na lumilitaw sa mga usapin kaugnay ng dokumento at operasyon laban sa kanya, kahit hindi naman ito bahagi ng ICC o ng law enforcement agencies. Habang nagpapatuloy ang debate, lalong naging sentro ng national discussion ang tanong kung hanggang saan ang kapangyarihan ng International Criminal Court sa Pilipinas. May mga nagsasabing dapat sundin ang international obligations ng bansa, habang may ilan namang naniniwalang dapat manaig ang local jurisdiction at ang 1987 Constitution bago kilalanin ang anumang foreign warrant. Sa loob ng Senado, patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga senador at opisyal ng gobyerno ang mga legal implications ng sitwasyon. Samantala, sa labas ng compound, nanatiling nakaabang ang mga supporters at media habang hinihintay ng buong bansa kung ano ang magiging susunod na hakbang sa isa sa pinakamainit na political at legal na krisis ng taon. Mas lalo pang lumalim ang legal na problema ni Ronald Bato de la Rosa matapos isa publiko ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa kanya. Dahil dito, opisyal na siyang itinuturing na suspect ng Pre-Trial Chamber 1 kaugnay ng investigasyon sa war on drugs noong nakaraang administrasyon. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, noong November 6, 2025 pa, inilabas ang warrant of arrest, ngunit nanatili umano itong secret o confidential sa loob ng ilang buwan. Nang simulang i-unseal ang dokumento, mabilis itong naging sentro ng usapan hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa international media. Sa inilabas na pahayag ng ICC prosecutors, sinabi nilang mahalagang hakbang umano ang warrant laban kay Bato sa pagpapatuloy ng kanilang paghahabol ng accountability para sa mga alleged crimes against humanity na konektado sa war on drugs campaign sa Pilipinas. Dahil dito, lalong tumaas ang pressure sa gobyerno kung paano nito haharapin ang usapin ng ICC at ang posibleng pagpapatupad ng warrant laban sa isang incumbent senator. Kasabay nito, lalong naging hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang dapat harapin ni Bato ang kaso sa International Court habang may mga supporters naman na nagsasabing dapat sa Pilipinas lamang litisin ang anumang kaso laban sa kanya. Habang nagpapatuloy ang debate, nananatiling isa si Bato sa pinakamainit na personalidad sa politikal at legal na usapin sa bansa. Base dun sa mga nandoon dun sa pangyayari na yon, ay nilapitan nila si Bato at iniinformahan nga siya na may isa-serve na warrant. Tapos itong si Bato ay nambuli doon sa mga arresting officers, tapos nagmaniobra para makatakbo siya papaloob. So yun nga. At yung mga humahabol sa kanyang mga tao, actually mga staff niya. Mga tao okay. nila, hindi yung mga NBI na sinasabi nila. So yun, kailangan ma-correct din yung impression na yun. Buti na sabi niya yun, Sen. At saka kasi may lumalabas na balita na coordinated daw prior yung supposed arrest ng NBI with initially at the time SP Soto. Totoo po ba ito na nag-usap naman sila nung una at si Senator Bato lang ang medyong yung claim nyo, yung nagmaniubra at tumakbo? Hindi po ako privy dun sa coordination ng NBI at saka ng Sergeant at Arms. Pero hindi naman po makakapwesto yung mga NBI agents doon kung
wala silang prior coordination. At ano lang po yan, no? Yung pagse-serve ng valid warrant of arrest, ano yan, mandato yan ng mga law enforcers. At wala pong dapat nangyari dyan kung hindi gumawa ng eksena itong si Bato. Kasi ang president po nito ay nung si then Senator Laila De Lima ay ginawa ng kung ano-anong kaso, inimbentohan ng kaso ni Digong, siya ay nabigyan ng warrant, sumurrender siya voluntarily. Nung ako naman po, nung tinanggal ni Duterte yung aking amnesty at na-issuehan ako ng warrant ng Makati RTC, ay sinerve po yan ng pulis. Pumasok po yung pulis sa akin dun sa loob ng Senado while in session at binasaan ako ng Miranda rights doon at sumama ako voluntarily doon sa arresting team while in session yan. Kaya kung ano man yung pinagsasabi ni Cayetano na hindi ito nangyari before sa Senado, 2 beses na po nangyari yun. At alam niya yun. No? Kaya sana po wag po tayo magpadala dito sa mga kasinungalingan at paglilinlang ni Senator Cayetano kasi ito po ang bottom line dito. Si Bato de la Rosa ay na-issuehan ng warrant ng ICC bunga ng investigasyon doon sa war on drugs noong panahon ni Digong. Kung maaalala po natin at lahat po tayo saksi dito ay nag-utos si Digong ng mga pagpatay ng mga drug suspects at si Bato bilang PNP chief. Siya ang nag-implement nito, yung tukhang. Kaya libo-libo po yun nangamatay ng mga Pilipino that time. Bawal po yun. Ang mandato nila, serve and protect the people, pero pinagpapatay nila. Dito po sa atin, ang batas, pagka may kriminal, kinukulong, kung adik man yan, nire-rehab. Ganun po, pero sila pinagpapatay nila. Kaya po siya may warrant, hindi po inosenteng tao si Bato de la Rosa. Well, Senator, of course, a lot of people are asking, why are you there at the center of it all? How did you obtain the arrest warrant? And aside from that document, meron pa po ba kayong ibang hawak na document that will kumbaga para mapatunayan po yung arrest na yun kay Senator Bato de la Rosa, like a diffusion order from the Interpol? Ganito po. Unang-una, kaya po ako nandoon dahil may personal na request si Bato o national TV. Sinabi niya, samahan ko daw yung arresting team pagka-aarestuhin na siya. Sinabi niya po yan. Hinamon niya ako, kaya ayun doon ako. Ngayon, yung warrant na ipinakita ko sa media ay galing po yan sa NBI. Iniimpormahan ko lang yung media at yung publiko para maintindihan nila kung bakit aarestuhin si Bato. Kasi kung hindi ipapakita yon, yung warrant na yon, magtataka ang taong bayan, bakit inaaresto si Bato? Meron pong warrant. I was just informing the public kasi yung mga operatiba ng NBI, hindi naman yun yung primary task nila. They were just there to enforce the warrant. So ako, inimpormahan ko lang ho yung media dahil tinatanong po ako. But how did you know po na meron na pong hawak ang NBI? And how did you know that Senator Bato de la Rosa will be there at the Senate? Meron na po tayong mga impormasyon over the weekend na lalabas nga si Bato ng Lunes para nga doon sa leadership change sa Senado. Kaya yon ay inantabayan na natin dahil the past 6 months nawawala ito si Bato, di ho ba? Kasi kung maalala po ninyo, nung November last year, nag-announce si Ombudsman Boying Remulla na may warrant na. At dahil doon ay nagtago si Bato de la Rosa. So, for the past 6 months, hindi naman yan hinanap ni Secretary John Vic Remulla. Kaya ito na yung pagkakataon na mahuli si Bato at mapanagot doon sa libu-libong nangamatay nung mga EJ case. At doon sa impormasyon tungkol sa kanyang warrant, sabi ko naman po sa inyo, dahil nakikipag-ugnayan ako sa ICC all this time since 2017, nakikipagtulungan ako sa kanila para mabuo yung kaso ni Bato, Bongo, Digong, lahat.
At so dahil doon ano tayo, meron tayo din nakakalap na Impormasyon. mga impormasyon.